So ayan, mapagpalang gabi po sa ating lahat at happy Sabbath. Para po sa pagsisimula na ating programa ngayong gabi, tayo po muna ay mag-awitan, pero bago po noon, tayo muna ay umuko para sa ating maising panalangin. Amang banal, dakila po sa lahat, Panginoon, sa oras na ito, patuloy po namin ibinabalik ang aming papuri at pasalamat sa dakilang pangalan sa buong sanlinggo na ipatuloy na pag-ingat sa bawat isa sa amin. Panginoon, sa aming pagpupuri at sa aming pag-awitan, nawa ikaw po ang siyang manguna at samahan kami ng banal na Espiritu. Lahat ng ito ay aming dinadalangin sa pangalan Jesus. Amen. Para po sa ating unang awit, atin pong awitin sa Hymn 105, When the Roll is Called Up Yonder. For our next song, let's sing Give Me the Bible sa Hymn 149. Savior, give me the Bible.
shall vanish in eternal pain. Para po sa ating opening song, tayo pong lahat ay tumayo at ating awitin sa hymn number 5, We Gather Together. Beside us to guide us, our God in untold, ordaining, maintaining His kingdom divine. so From the beginning of life we were waiting, the Lord was at our side, all glory be thine. We all do extol in all their triumphant, and pray that those in our defender will be, that by congregation escape tribulation, thy name be ever praised, O Lord, make us free. Tayo po'y magalang na lumuhod para po sa ating panalangin. Dakila at magpala naming Diyos, sa gabing ito, Panginoon, sa araw ng Sabat na ito ay pong binabalik ang papuri at pasalamat sapagkat patuloy niyo po kaming ginabayan sa buong nakalipas na isang linggo. Panginoon, sa oras na ito, Panginoon, ay pong dinadalangin na inyo po kaming patawarin saan kami nasumpungan ng kulang ng kasala upang aming mga kahilingan ay maging kaya-aya at katanggap-tanggap sa iyong banal na harapan. Ay pong dalangin, Panginoon, sa oras na ito, ay pong mga kapatiran na papunta pa lang sa iyong bahay sambahan, inyo po silang ingatan, ilayo niyo po sila sa mga disgrasya, mga kapamakan. Gayun din, Panginoon, ay pong dadalangin sa inyo na ang bawat isa sa amin ay bigyan ng magandang pangangatawan sa araw-araw. Gayun din, ingatan po kami, Panginoon, at palakasin niyo po ang aming pananampalataya. Ay pong dadalangin sa gabing ito, Panginoon, ang magsasalita, magdadala niyo mga banal na salita, bigyan niyo po siya ng katalinuhan upang aming marinig na nagmula sa iyong banal na kasulatan ay aming tumikintal sa aming puso't isipan. Maraming salamat, Panginoon, sa pagdinig at pagtugon ng aming dalangin. Itong lahat ay ang samutiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan, isang mapagpalang gabi po sa ating lahat at happy Vesper and happy Sabbath po. God is good all the time. Ang part ko po sa gabing ito ay pakilala ang may mga bahagi. Tayo po ay pinangunahan sa pag-aawitan ni Sister Lisa Masong. At ang ating opening song ay makikita sa... Ang ating opening song ay ang We Gather Together. At sinundan naman po ito ng opening prayer ni Brother Jimmy Salazar Jr. At presider po ng inyong lingkod, Sister Queen Iranes. Ngayong gabi po ay meron po tayong dalawang mensahe na mapapakinggan. Una po ang mensahe ng awit po ng lahat ng mga kabataan. At mensahe po ng Panginoon na pinagkaloob po ng isa sa mga masigasig na kabataan from Rojas. At siya po ay nag-aaral sa Fulbright.
At pagkatapos po nito ay closing song and closing prayer. So ang ating worship po sa gabing ito ay magpapatuloy po ayon sa aking nabanggit. Atin na pong isunod ang special song ng lahat po ng mga kabataan.
Hello. Yan. Magandang gabi po mga kapatid and happy Sabbath. Happy Sabbath po. Happy Sabbath po. Yan, kamusta po kayo mga kapatid? Mabuti kaysa dati. Yan. So, pwede po ba akong makiusap sa inyo? Pwede po ba? Yan. Yung mga nasa likod po ay pwede pong dito kayo sa harap. Yan. Hindi ko po kasi kayo marinig. Bingi po kasi ako. So, yan po. Yan lang po kung gusto nyo lang po mga kapatid. So, thank you po. So, mabuti po ang Panginoon mga kapatid dahil tayo ay muling pinagkalooban ng araw ng Sabat. Ang araw po ng Sabat ay isang pagpapala sa bawat isa sa atin mga kapatid. So, ako po ay natutuwa dahil second time ko na pong nakarating sa inyo pong simbahan at first time ko po na ako po yung magsasalita dito sa inyong harapan. So, praise the Lord. Ilang beses na po ako in-invite ni Queenie na mag-speak daw po dito. Ilang beses na po mga kapatid. Pero lagi po akong tumatanggi kasi nasa Rojas po ako. Minsan, pag nag-i-invite siya, meron po akong ibang commitment. So, ngayon po ay mabuti ang Panginoon kasi nandito po ako sa inyong harapan at upang ibahagi ang salita ng Panginoon. So, sa gabi pong ito mga kapatid, ang ating pong pag-aaralan ay may pinamagatang Anchored in Christ in an Uncertain World. Yan. So, ready na po ba kayo mga kapatid na makinig ng mensahe ng Panginoon? Amen? Amen. So, hiling ko po sa gabi pong ito ay wag po tayong matutulog dahil ang atin pong oras ay 7:48 na at medyo naantok na rin tayo. So, kapag po tayo ay naantok mga kapatid ay i-massage lang natin yung tainga natin para hindi tayo makatulog. So, anchored in Christ in an uncertain world. So, at the Sabbath begins, God invites us to pause, breath, and remember that amid of all pressures of life, we are not alone. Mga kapatid, sa buong araw ng Sabat, ay sa buong isang linggo, napagod ba kayo? Pagod? Pagod. Pero ngayon ay araw ng Sabat. Sabi, when God invites us to pause, breath, and remember that amid of all pressure of life, we are not alone because Jesus is there. So, ngayong gabi mga kapatid, we anchor ourselves to one truth. Sabi po sa Hebrews 6 verse 10, we have this hope as an anchor of the soul, firm and secure. So, meron po ba kayong mga Bible na dala mga kapatid? Yan. I encourage everyone na kung kayo po yung mga dalang Biblia, kahit naka-flash po yan dyan sa harap, ay ini-encourage ko po kayo na magbuklat po ng inyo po mga Biblia. So, Hebrews 6 verse 19, we have this hope as an anchor of the soul, firm and secure. So, let us pray po mga kapatid. Mapagpala at mabagi naming Diyos, makapangyarihan at dakila ka po sa lahat. Maraming salamat po sa araw ng Sabat na inyo pong ipinagkaloob sa bawat isa. Samahan po kami sa pag-aaral ng inyo pong mga banal na salita at ibus sa amin ang inyo pong banal na espiritu sa gabi pong ito. Itago ako sa inyong likuran at mahayag pong inyong kalwalatian sa pangalan ni Jesus. Amen. So, sa gabi pong ito, meron lang po tayong 4 na points. 4 na points sa atin pong title. Ang atin pong title, ulitin ko po, Anchored in Christ in an Uncertain World. So, point 1. The storm of life are real, but God sees them. Yan. Kayo po ba mga kapatid, tayo po ba ay nakaranas na ng bagyo? Siyempre, nakaranas na tayo ng bagyo. Bagyo sa buhay. Bagyo sa buhay. Nakaranas na rin, mga kapatid, no? So, sabi sa point 1, the storm of life are real, but God sees them. So, sabi po sa Mark 4, verse 37 to 38, at nagbangon ng isang malakas na bagyo at sinalpukan ang daong ng mga alon, na anupat ang daong ay halos natitigib, at siya'y natutulog sa hulihan sa ibabaw ng kutson, at siya'y ginising nila at sinabi sa kanya, Guro, wala bagang anuman sa iyo na mapahamak tayo?
Ito po, ang kwentong ito ay nung si Jesus at yung kanyang mga disipulo na sila po ay naglalayag, mga kapatid. At si Jesus ay nakatulog. At pagtulog ni Jesus, ano yung nangyari? Nagkaroon ng malakas na unos. At halos po sila ay malubog. At yung mga disciple niya ay natataranta na hindi na alam yung gagawin. At sinabi sa kanya, Guro, wala ka ba, for the sa short term po, mga kapatid, wala ka bang pakialam sa amin, sa nangyayari? Wala ka bang pakialam? Yun po yung tanong nila kay Jesus. So, now, young people face. Ito po yung mga nararanasan ng mga young people ngayon, mga kapatid. Una po ay peer pressure. Mga kabataan. Marami po bang kabataan dito sa inyo? Or dalawa lang po sila? Ito pala, mga kabataan. Mga kabataan, ang nararanasan ng mga kabataan, una, peer pressure. Pangalawa, academic stress. Yan, kami po mga kabataan ay nararanasan namin yan. So, kapag po kayo ay may anak na, tanungin niyo po yung mga anak ninyo, kamusta ang iyong pag-aaral? Kasi kami mga kapatid, hindi lang namin kailangan na financial. Kailangan din namin ng pangangamusta mula sa aming mga magulang. Kaya kapag kita nyo na stress na yung inyong mga anak, kamustahin nyo sila. Kamusta ka anak? Yeah, next, confusion about identity and purpose. Ano ba yung purpose ko? Ano ba yung purpose ko sa mundong ito? Mga kabataan, natatanong nila yan. Kasi yung mga kabataan talagang confused na sila kung ano yung gagawin nila sa kanila pong buhay, sa aming mga buhay. Yan yung mga kabataan. Next, relationship struggles. Kung may mga relationship, yung mga kabataan, struggle sila. Hindi lang kapag may relationship ka, kung may girlfriend or boyfriend ka, kundi sa pamilya mo, sa friends, kahit sa mga part ng relationship, ang mga kabataan nagsastruggle din po, mga kapatid. And next, the social media comparison. Ito po yung social media pagdating po sa mga kabataan. Next, kung meron pong young people, meron ding adult. Ang nararanasan ng mga adult, una, financial pressure. Nararanasan niyo po ba yan? Mga nanay, mga tatay, financial pressure? Siyempre, paano pinagbabudget ng nanay at tatay yung kanilang budget sa araw-araw? Ako nagtataka talaga ako kasi sabi ko kay mama at papa, paano nyo nababudget yung pera sa araw-araw na ginagastos? Kumbaga magician ng mga nanay at tatay. Kasi kahit na minsan konti lang yung sahod, pero nababudget. Pero minsan nagkakaroon din ng financial pressure, mga kapatid. Next, job stress. Yan, stress sa trabaho, family conflicts, health issues, and spiritual exhaustion. Nararanasan po yan ng isang tao, mga kapatid. Sometimes we ask, Lord, don't you care? Minsan natatanong natin, Panginoon, meron ka ba bang pakialam sa akin? Nararamdaman mo ba yung nararamdaman ko? Minsan natatanong natin yan sa Panginoon, mga kapatid, no? Yan, kapag tayo ay nakakaranas ng iba't ibang pagsubok sa atin pong mga buhay. So natatanong natin yan sa Panginoon. Sa tingin ninyo, nagki-care po ba yung Panginoon sa inyo? Nagki-care po ba yung Panginoon sa atin? Yes, He does, mga kapatid. Nagki-care yung Panginoon. Your storm is not unnoticed. God is not surprised by your struggles. He sees every tear, every fear, and every silent prayer. Yan. Alam niyo ng Panginoon. Alam niyo, sa sulat ni Ellen White sa Step to Christ, ang sabi po doon, hindi ko na maalala kung saang page, ang sabi, Ginang White, mga kapatid, bawat luha na pumapatak sa ating mga mata, alam yan ng Panginoon. Kaya every tears, every fear, every silent prayer, alam yan ng Panginoon. Kaya wag mo sabihin, Lord, nagkikare ka pa ba sa akin? Nararamdaman mo pa ba yung nararamdaman ko? Yes, nararamdaman niya ng Panginoon. So mamaya malalaman natin, mga kapatid, kung bakit mga kapatid, hinayaan niya yung disciple na
parang natulog lang si Jesus. Hinayaan niya yung disciple niya. So ano po yung, mamaya po ay malalaman po natin yan. Point 2, Jesus stays in the boat with us. Yan. Diba? Si Jesus, nandoon lang siya sa boat, mga kapatid. Ibig sabihin, He is with you. Yan. He is with you in your late night anxieties, in your school or workplace struggles, in your unanswered prayers, in your weaknesses and failures. He is with you. Nandoon ang Panginoon. Kaya pala, nandoon lang siya sa boat. Ibig sabihin, mga kapatid, sa buhay natin, nandyan lang yung Panginoon. Kapag umiiyak ka sa gabi, nandyan ang Panginoon. Kapag stress ka na sa work mo or sa school works mo, He's there. Ang gusto lang ng Panginoon, mga kapatid, lumuhod tayo sa Kanya at kausapin natin siya. Yun. And your unanswered prayers. Marami pa tayong prayers na hindi nasasagot. Alam niyo, mga kapatid, maraming prayers pa. Ako yung family ko, prayer ko na one day sila ay aking makasama sa paglilingkod sa Panginoon. Yun yung pinaka-prayer ko, mga kapatid. Pero hindi pa siya nasasagot. Pero naniniwala ako sa Panginoon na isang araw, sasagutin yun ng Panginoon. Yan. Kapag tayo ay nagtiwala sa Panginoon, mga kapatid, hindi siya mag-aalinlangan na ibigay sa atin yon kasi nagtitiwala tayo sa Kanya. In your weaknesses and failures, He is with you. So, God's presence does not prevent storms, but His presence guarantees peace within the storms. So in Tagalog, ang presensya ng Diyos ay hindi pumipigil sa unos, mga kapatid. Ngunit, tinitiyak ng Kanyang presensya ang kapayapaan sa gitna ng bagyo. Yan. Na kahit nasa gitna tayo ng bagyo, mga kapatid, ang presensya ng Diyos ay laging nandyan. He is present. Palagi siyang present, hindi siya absent sa buhay natin. Minsan tayo yung absent sa Panginoon, pero siya, never siyang naging absent sa buhay natin. Yan, tayo lang yung lumalayo sa Panginoon eh. Tayo lang yung parang nahihirapan tayo, hindi natin alam kung ano nang gagawin natin, pero alam naman natin kung kanino tayo lalapit. Pero bakit parang hindi natin ilapit yung sarili natin sa Panginoon? Kasi minsan, mga kapatid, the more na tayo ay nagkakasala sa Panginoon, the more na tayo ay nahihiya sa Kanya. Pero ang sabi ng Panginoon, lumapit ka sa akin. Huwag kang mahiya, huwag kang matakot. So siya ang nagbibigay ng tunay na kapayapaan sa bawat isa sa atin, mga kapatid. Sabi niya, sa Isaiah 41 verse 10, "Do not fear, for I am with you." Yan. Nandyan lang yung Panginoon, mga kapatid. So while the world offers temporary solution, Jesus offers real peace, the peace that calms storms in the heart. Yan. Na kahit, mga kapatid, oo, nakapagbibigay ng temporary solutions yung world sa atin. Kapag tayo ay wala nang makain, anong gagawin natin? Magtatrabaho tayo, syempre. Kapag wala na tayong mainom, ano yung gagawin natin? Kapag wala na tayong parang hirap na tayo sa buhay, ano yung gagawin natin? May mga solutions, mga kapatid, pero merong nag-iisang solusyon sa lahat ng ating problema. Walang iba kundi yung ating pong Panginoon. Amen? Amen, mga kapatid. At kapag tayo ay bumabagabag na yung ating mga isipan, din natin alam kung paano tayo magkakaroon ng kapayapaan. Ang sabi, nagbibigay ang Panginoon ng kapayapaan sa atin pong mga puso. Yan, point 3. Malapit na tayo, mga kapatid. God can use weak people powerfully. Yan. Ginagamit ng Panginoon, mga kapatid, ang mga taong hindi ganon kalakasan, mga taong mahihina, mga kapatid. At lahat ng kanyang pong mga disciple. Napansin niyo yung mga disciple ni Jesus? Napansin niyo, mga kapatid? Hindi sila ganon kayaman, hindi sila ganon kakilala, pero sila ay ginamit ng Panginoon. Una po si Moses. Moses doubted himself, but God used him to free Israel. Yan. Sabi ni Moses, Lord, bakit ako? Si Moses po ay pilipit yung kanyang dila, hindi siya masyadong magsalita.
Kaya sabi niya sa Panginoon, bakit ako? Pero ginamit siya ng Panginoon para palayain ang bayan ng Israel, mga kapatid. Next, David was young, but God made him a king. Yan, si David po ay bata pa lang, pero siya po ay naging hari na because God called him, mga kapatid. And Esther was afraid, but God used her to save a nation. And next, Peter failed, but Jesus restored him, mga kapatid. So this is the beauty of God's grace. And your weakness doesn't disqualify you. And it position you for God's strengths. So young people of God, hindi lang sa young people, pati sa lahat sa atin, even na hindi tayo karapat-dapat, mga kapatid, but God chose us. He accept us, mga kapatid, even na tayo ay makasalanan. Kasi pipiliin ka ng Panginoon kahit na hindi ka magpapili sa Kanya. Gagamitin ka ng Panginoon kahit hindi ka qualify sa Kanya. Mga kapatid. Kasi ang Panginoon, hindi niya tinitingnan kung maganda ka man, gwapo ka man, matangkad ka man, hindi niya tinitingnan. Tinitingnan ng Panginoon kung ano yung desire ng puso ng bawat isa sa atin. Yan. Kaya binabago ng Panginoon yung puso ng bawat isa, mga kapatid. And, sabi sa 2 Corinthians 12 verse 9, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect and weaknesses. Yan. Point 4. Lapit na po tayo. So, the Sabbath is God's weekly reset and renewal. The Sabbath is really important, mga kapatid. Paano natin i-spend yung atin pong Sabbath? Paano, mga kapatid? Friday pa lang, wag na tayong magpagod. It's preparation para sa ating Panginoon. Yan. Kasi minsan alam nyo, kapag Friday, nagtrabaho na nga tayo Sunday to Friday, pagod na pagod pa rin tayo. Minsan hindi na tayo makakasimba kasi, aray, ang sakit na ng katawan ko, hindi ko na kayang tumayo, hindi ko na kayang pumunta ng simbahan. Yan ba yung tinatawag na rest? Ay pinagkaloob ng Panginoon? No. Kasi pag sinabing rest, kailangan mong magpahinga. Hindi lamang sa trabaho mo, kundi sa Panginoon. Kailangan nating magpahinga, mga kapatid. Alisin muna natin yung mga problema natin, isit aside muna natin yung mga kailangan nating gawin. Kasi isang araw lang to, mga kapatid. Sabbath is a gift na ipinagkaloob ng Panginoon na dapat nating pahalagahan. Na dapat nating alalahanin na, ay, itong Sabbath na to, rest ito, para to sa Panginoon. Yan. Lagi nating alalahanin, mga kapatid. The Sabbath tells us, you are loved even when you stop working. Yan. Na kahit hindi tayo magtrabaho, mga kapatid, sa araw ng Sabbath, okay lang. Mahal pa rin tayo ng Panginoon. Kasi ang Sabbath, gusto niya, nasa Kanya lang. Yan. Alam nyo, mainggitin ng Panginoon, mga kapatid. Na kapag iba yung inuna mo, kahit hindi sa araw ng Sabat, kapag iba yung inuna mo at hindi siya, kapag may iba kang Diyos-Diyusan at hindi siya, malulungkot ang Panginoon, mga kapatid. Minsan, nandito tayo sa loob ng simbahan, pero we are absent. Alam niyo yon? Present, but we are absent. Kasi, yung mind natin, hindi siya nakaset doon kay Jesus. Yung mind natin, doon pa rin sa labas. Alam niyo yun? Minsan, ako, naranasan ko yan, mga kapatid. Na kahit nandito ako sa loob ng simbahan, ay, yung ano ko doon, yung trabaho ko pala, meron pa pala akong gagawin, meron pa pala akong problemang aayusin. Parang nandito ako sa loob ng simbahan, pero iba yung iniisip mo. That's the reality, mga kapatid. Next, you're valuable even when you stop producing. God is in control even when you rest. And you can pause, heal, breath, and reconnect with God. Yan. Sa araw ng Sabat, inanyayahan tayo ng Panginoon na tayo ay
huminga ng malalim. Tayo ay mag-reconnect ulit sa Panginoon. Alam niyo mga kapatid, even alam niyo na yung Biblia, even nabasa niyo na yung buong Biblia, ay alam ko na yan, yung Biblia na yan, hindi ko na yan babasahin kasi nasa isip ko na yan. No. Kailangan mo pa rin magsaliksik at magbasa ng salita ng atin pong Panginoon. Yan. Yan po mga kapatid. Hindi porket alam na natin yung Bible, we are confident. Kasi sa mga panahon na tayo ay confident, doon pumapasok yung kaaway sa atin. Totoo po yan mga kapatid. Sa panahon na confident na tayo, ay alam ko na yan lahat. Doon papasok yung kaaway sa atin. And next, Sabbath is God saying, let go of your stress, I will carry it. Yan. So, sabi ng Panginoon, alisin mo muna yung mga stress sa buhay mo ngayon, yung mga nararamdaman mo ngayon, pero yung emotions natin, hindi yan invalid sa Panginoon. Okay lang yan. Pero yung mga stress natin sa work, sa school, sabi ng Panginoon, let go mo muna. Ako yung bahala. Yan. Next, God is still in control, God is still good, and God is still with us. Yan. Ang Diyos ay laging nandyan sa atin, mga kapatid. Doon sa boat, imagine na doon tayo sa boat. Yung boat na yon, nandoon tayo. At yung alon, yun yung mga pagsubok natin sa ating buhay. At nandoon si Jesus. Kaya nandoon si Jesus para pakalmahin yung dagat, mga kapatid. Di ba nung sinabi niya, peace be still. Kumalma yung dagat, mga kapatid. At ang Diyos ang magpapakalma sa mga puso nating bagabag sa gabi pong ito. Yan. So tonight, wala na ba? So when the week is overwhelming, anchor in Christ. When your faith feels weak, anchor in Christ. When you don't understand what is happening, anchor in Christ. When you feel afraid of tomorrow, anchor in Christ. Ang anchor, mga kapatid, in Tagalog, angkla, sandigan, at matatag na pinanghahawakan. Yan po yung Tagalog ng anchor. Ibig sabihin ng anchor, mga kapatid. Na meron tayong pinanghawakan na matibay, walang iba kundi yung atin pong Panginoon. Kaya sa paglabas natin sa simbahang ito, babalik tayo bukas. Lagi nating tatandaan, mga kapatid, isa sa pusit, isa sa isip natin, kahit anong mangyari, Jesus is our anchor. Amen? Yan, ang anchor natin ay ang ating pong Panginoon. For the last, sabi ng Panginoon, come to me and I will give you rest. This Sabbath is rest na ipinagkaloob ng Panginoon, mga kapatid. And if you are tired, stressed, confused, or carrying a burden, Jesus invite us, mga kapatid, lumapit tayo sa Kanya. And let the Sabbath begin with surrender, peace, and renewed faith. Yan. Bukas, simula ngayon, simula mamayang gabi, iset aside muna natin yung mga stress natin. And let God handle everything, mga kapatid, na nagbabagabag sa atin po mga isipan. Ang Panginoon ang tunay na kapayapaan, ang Panginoon ang tunay na nagbibigay ng kasaganahan at pagmamahal sa bawat isa sa atin. Kaya, ang Rampano Church ay patuloy na maglilingkod sa Panginoon, patuloy na papatatagin ang pananampalataya ng bawat isa, at sa araw ng Sabat, nandito sa loob ng simbahan upang purihin ang Panginoon. Blessed Sabbath, igsuon, and pagpalain po kayo sa gabi pong ito. Bilang tugon po sa mensahe na ating napakinggan ngayong gabi, inanyayahan ko po lahat na tamayo at ating awitin na ating closing song sa hymn 357, A Shelter in the Time of Storm.
shelter in the time of storm. Never ever be beside, a shelter in the time of storm. Yet you are the weary land, gonna shade on the burning sun. Faithful God, for the pilgrim bed, a shelter in the time of storm. A shade by day, defense by night, a shelter in the time of storm. And fear, alarm, the fools are bright, a shelter in the time of storm. Mighty rock in the weary land, gonna shade on the burning sun. Faithful God, for the pilgrim bed, a shelter in the time of storm. The raging floods around us be the shelter in the time of storm. We find in God a safe retreat, a shelter in the time of storm. Mighty rock in the weary land, holy shade on the burning sun. Faithful God, for the pilgrim bed, a shelter in the time of storm. Divine or refuge near, a shelter in the time of storm. Without our help forever near, a shelter in the time of storm. Mighty rock in the weary land, calling shade on our burning sand. Faithful God, for the pilgrim bed, a shelter in the time of storm. Let us pray. Amang banal, Diyos na makapangyarihan at dakila ka po sa lahat, maraming salamat po sa mga mensahe na amin pong napakinggan sa gabi pong ito. Mga mensahe na napatunay na nagpapaalala sa amin na kayo ang Diyos na patuloy naming pupurihin, sasambahin, at sa inyo kami, Panginoon, patuloy na magtitiwala at hahanapin namin ang tunay na kapayapaan na hindi namin mahanap dito sa mundong ito. Tulungan ng bawat isa sa amin na maging tapat sa inyo hanggang sa inyo pong pagbabalik sa lupang ito. Pagpalain po ang simbahang ito. Patuloy, Panginoon, na ibuhos ang banal na Espiritu sa bawat isa. At kayo pong amin pong isik palagi. At palagi namin, Panginoon, na palagi kaming mauhaw sa inyo pong mga salita upang patuloy po namin kayong hanapin sa amin po mga buhay. Maraming salamat po sa patuloy na pagmamahal, patuloy na pagdinig, pagpatawad ng amin pong mga kasalanan sa dakilang pangalan na Jesus na amin pong tagapagligtas. Amen.